Okay, meron tayong unit ngayon dito. This is a Toyota Wigo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-diagnose ng failed alternator. Kasi ito si boss, kala niya kasi na-drain lang yung battery niya. Kaya nagpalit siya ng bagong battery. So yun yung sinasabi natin sa inyo na pag naka-experience kayo ng ganun, ipacheck nyo muna at baka magkanda doble yung mga gastos ninyo sa inyong mga sasakyan. So just to be sure, ito, kagaya na ito, nagpalit ng battery si boss, bigla na namang namatay yung makina. So 2 beses na nangyayari sa kanya yon. And upon checking natin dito sa shop, ang naging problema niya is yung kanyang alternator. So makikita nyo naman yan dun sa yung sinasabi ko sa inyo, pagka umilaw yung battery light indicator sa cluster panel, hindi ibig sabihin nun magpapalit kayo ng baterya. Naiintindihan nyo? Pag umilaw yung battery indicator dun sa instrument cluster ng inyong sasakyan, hindi ang ibig sabihin nun magpapalit kayo ng battery. Ang ibig sabihin nun, walang charge na nilalabas yung alternator ninyo papunta dun sa battery, kaya siya umilaw. Kasi meron tong voltage comparator dun sa loob ng kanyang alternator mismo na nag-feed nung positive charge na papunta dun sa battery para mamatay yung ilaw nung ating battery indicator dun sa instrument cluster panel. Pero pag once na wala ng positive supply na pumunta na generate yung ating alternator papunta doon sa ating battery, that is the time na mag-i-illuminate yun kasi wala nga yung positive charge na supposed to be dapat mag-charge doon sa battery ng ating sasakyan. So dito, yung reading na yan, yung 12, tumatakbo yung makina natin ha. Ayan o, tingnan nyo, tumatakbo yan ha, baka may mga pasaway na naman dyan. Tumatakbo yung makina. Supposedly, ang nominal voltage ng charging system is 13.8 to 14.2 volts. So dito, tumatakbo yung makina natin. Standalone voltage niya is 12. Ayan o, 12. And based dito sa ating scanner, ayan o, 12 din. O, di ba? 12.54. Double check, triple check na tayo dyan ha. So, wag muna kayo mag-rely doon sa mga voltages na nakikita ninyo doon sa test, no? So, parang just to verify, para talagang makita natin na doon sa alternator nanggagaling yung problema, gumamit kayo ng power probe. Tapos ilagay nyo rito sa output supply voltage ng voltage regulator ng alternator yung power probe. Dapat naka-DC ha, hindi AC. DC dapat. So lalagay natin yan dyan. So 12 volts lang. So dapat ang lumalabas dyan, ang nominal voltage ng charging system natin is 13.8 to 14.2 volts. So yun yung pangalawang check natin na ginagawa. Bukod dun sa ating scanning, power probe, tapos actual testing, meron pang isa. Pare, i-full load mo lahat. Bukas aircon tsaka ilaw. Yan, naka full load. So bukas ang aircon, bukas ang ilaw. Yan yung isang confirmation test natin na hindi nagcha-charge yung ating alternator. Pagka ang nominal voltage niyan is bumagsak ng 13 volts, kagaya niya, no? 11.6 volts lang yung voltage. So napakababa nun para makompensate niya yung electrical load na kailangan or electrical requirement na kailangan ng ating mga modules and systems ng ating makina. So kaya namamatayan si boss dahil syempre yung 12 volts na nare-read natin dun sa ating scanner tsaka dito sa ating power probe is yung voltage ng ating battery at hindi yung voltage ng ating alternator. So para makaiwas kayo dun sa mga dobleng gastos, kailangan madala nyo yan sa mga reliable shops na kakilala ninyo para mabigyan kayo ng tamang diagnostics and recommendation regarding dun sa sira ng inyong mga sasakyan. So yung tip natin for today mga boss, good day and sana nakatulong. Peace out!